So yun, yung wheel alignment po at least every 10,000 kilometers, so at least 1 year, depende sa road condition na dinadaanan nyo. Pag-usapan po natin ang camber kit, o tinatawag. Ang sasakyan po natin may tinatawag na wheel alignment. Yung wheel alignment binubuo ng tatlong adjustment po yan. Yung camber, caster, tsaka toe. So ito, kaya siya tinawag na camber kit para i-adjust yung camber. Kasi may mga sasakyan po na walang adjuster o walang adjustment ang camber, kagaya nito. Ayan, yung thread na yan. Compare dito. Ford Focus po ito. Yan, ito. Fix po yan. So, ang nangyayari ito, pag ni-reading sa wheel alignment, tagilid o nakaganyan yung gulong. Okay, Tireman, ano ba pinagsasabi mo na camber na yan? Ano ba yung ibig mong sabihin dyan? Ito po, para mas malinaw. Ito po, diba, nakakabit yung ano nyo. Bawa, nakasilip kayo dito sa unahan. Ito yung front bumper nyo. Ito po yung negative. Yan yung pasok. Ito naman po yung positive camber. Ganyan. So mangyayari ho niyan pag wala sa camber o wala sa correction ang camber adjustment natin, ang mangyayari po, pwede pong maupod yung isang side ng gulong natin. Yan dito. Kaya pwede rin pagmulan ng kabig pag malaki yung adjustment. So para mas malinaw po, meron po akong ginawang video patungkol dyan sa mga yan. Iniisa-isa ko na po yan nandoon sa YouTube channel ko po. Bisitahin nyo po yung mga videos doon, nandoon na yan, kompleto Ricardos na yun. Yung iba nga ako, walang adjustment o walang adjuster, kaya kagaya nito, gusto makorek na sir yung camber nya, bumili siya nito, camber kit. So ang ganito po yan, bawa ganito yan. Kaganito. Pag pinihit po natin to, palabas tong tornilyo na to, ito naman, itutulak niya to palabas. Halimbawa, negative siya, paniluwagan mo yung tornilyo, pa-positive siya. So yun na yung pinaka adjustment niya. Kasi dito po, ang may adjuster dito, yung toe lang, wala yung camber. Tapos ginagamit din po yan dun sa mga naglo-lowered na sasakyan. Kasi pag nag-lowered po kayo, ang nangyayari sa gulong ninyo, nagne-negative. O may nakita kayo ng mga pang-car show na sobrang nakaganon yun. Yung iba po doon may mga camber kit na tinatawag. Minsan nakalagay doon shock absorber, sa shock mounting niya, sa upper arm, sa mga Honda sa upper arm yun. Yan, binibili po yung buo na kasama na sa arm. Yung iba naman may adjuster lang talaga. Kagaya nito, buo din. Ayun. Paano mo nyo po malaman kung may adjustment ang camber ninyo? Pupunta po kayo sa mga Tireman. Aalamin po ninyo, kaya pwede naman po tayo mag-google. Tatanungin yung Tireman kung adjustment ba yung yung camber natin. Kasi kung halimbawa naman po na wala namang adjustment ang camber natin at good naman yung reading niya, wala na po tayong dapat problemahin doon. Kasi ang dito naman kay sir, naka-negative sa computer, so kailangan talagang ng camber kit. So yun, hindi po lahat ng sasakyan kailangan i-adjust lagi ang camera. Depende po yan sa reading ng sasakyan. Hindi porket nagpa-align kayo, matic camber agad yun. Kaya yung iba, di ba po, maririnig niyo sinasabi, papa-camber kayo. Dapat po ang term talaga doon, tama doon, is wheel alignment. So magpapa-wheel alignment kayo kasi minsan, lalo sa mga sedan, ang ina-adjust na lang din po dyan ay yung toe in, toe out natin. Bihira na pong sa mga sedan naman wala namang adjustment, bihira yung may adjustment na caster, tsaka sa camber bihirang-bihira na pumagalaw. Ayun, kung gusto nyo po ninyo, lalo nag-lowered kayo, camber kit para safe yung gulong natin. Kasi pag hindi naglagay ng camber kit,
kakainin yung gulong. O hindi pantay yung upod ng gulong. So yun, yung wheel alignment po at least every 10,000 kilometers, so at least 1 year. Depende sa road condition na dinadaanan nyo. So yun. Salamat po kay Sir Ron na pumayag na videoan ko to para may alam din kahit paano yung iba. At salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at wala na po akong sponsor sa Paranaque. May sarili na po akong shop. Located po kami sa General Trias. Nasa Facebook po lahat ng detalye. Kaya hindi po kami nag-accept ng walk-in. Camber Kit.